Nagising na ang natutulog na dragon ng Japan at unang nalagay sa panganib ang China. Noong Pebrero 8, 2026 nanalo ang isang partidong pampolitika sa Japan ng 2/3 supermajority sa pinakamataas na kapulungan ng parlamento. Hindi sa isang koalisyon o pakikipagpartner. Isang partido ang nanalo ng 316 sa 400 at 65 upuan. Ito ang unang beses mula ikalawang digmaang pandaigdig. Huling record ay 300 upuan ni punong ministro Nakasone noong 1986 at 86. Takot na ang China sa kanya nang maupo si Takeichi noong Oktubre ng 2025. Itinuring na siyang banta ng Beijing noon pa. Pero dahil sa supermajority, mas lumala pa. Parang kongreso ng US ang parlamento ng Japan. May lower at upper house din. Kung hawak mo ang lower house, hawak mo ang gobyerno. Kung may 2/3 supermajority ka sa lower house, kaya mong baliwalain ang harang ng upper house. Ibig sabihin, kaya ni Takeichi ipasa halos lahat ng batas na gusto niya, maliban sa mga amyenda sa konstitusyon. Ayon ito kay Craig Mark, political scientist sa Hosei University, sa Al Jazeera. Ang resulta ay nagbibigay sa kanya ng malaking tsansa na baguhin ang imahe ng Japan bilang mapayapang bansa. Ang ikinababahala ng China ay ang sinabi ni Takeichi 3 buwan bago ang botohan. Noong Nobyembre 2025, tinanong si Takeichi ng hypothetical na tanong sa Budget Committee ng Parlamento ng Japan. Kailan maaaring banta sa seguridad ng Japan ang pag-atake ng China sa Taiwan? Napaka-espesipiko ng kanyang sagot. Tinawag niya itong Sonritsu Kikijitai. Ibig sabihin ay sitwasyong nagbabanta sa kaligtasan. Mahalaga ang pariralang ito, kaya tandaan ninyo. Ilang minuto matapos magsalita si Takeichi, nagalit agad ang China at naglabas ng maikling pahayag bilang tugon. Ibinahagi ni Xu Jian, Chinese Consul General sa Osaka, ang balita tungkol sa sinabi ni Takeichi at nagdagdag ng 7 salita. Dapat putulin ang maruming leeg na sumisingit na tinutukoy niyang mismong punong ministro. Japan Summit. Nagprotesta ang Chinese ambassador. Binura ang post, pero hindi umatras ang Foreign Ministry ng China. Hiniling ng Beijing na bawiin ni Takeichi ang kanyang mga pahayag, ngunit mariin siyang tumanggi. Kahit tinanong siya sa parlamento kung babawiin niya ang mga ito, tumanggi pa rin siya. Mula noon, parehong bansa ay nasangkot sa mainit na pagtatalo. Nalalo pang titindi matapos ang eleksyon sa Pebrero. Alam kong baka hindi ito seryoso para sa iyo. Pero para maintindihan mo ang sitwasyon, dapat mong malaman ang ginawa ng Japan sa Taiwan 1 siglo na ang nakaraan. Noong Abril 17, 1895, nilagdaan ng mga kinatawan ng Dinastiyang Qing at ng Imperyo ng Hapon ang kasunduan sa Shimonoseki na nagtapos sa unang digmaang Sino-Hapones. Matinding natalo ang China at inatasan ng kasunduan na isuko ang Taiwan at mga isla ng Penghu sa Japan. Di gaya ng 79 taong pag-upa ng Britanya sa Hong Kong, ito ay panghabambuhay. Unang naging formal na kolonya ng Japan ang Taiwan, na pinamunuan nila sa loob ng 50 taon gamit ang marahas na panunupil, pagsasamantala sa ekonomiya, at agresibong asimilasyon. Malupit ang mga unang taon, nagkampanya ang Hapon laban sa mga pag-aalsa na nagdulot ng libu-libong pagkamatay. Noong 1902 ayon sa kasaysayan, nagsagawa ang kolonyal na pamahalaan ng Peking pagsuko. Inakit ang mga mandirigma sa pananambang at pinatay ang mahigit 5,000 walang armas na Taiwanese. Mula 1876 hanggang 1930 mahigit 150 pag-aalsa ng mga katutubo ang sumiklab laban sa pamumuno ng Hapon. Noong huling bahagi ng dekada 30, lumipat ang Japan mula panunupil patungong sa pilitang asimilasyon. Inilunsad ng kolonyal na pamahalaan ang Kominka Movement, isang kampanyang Japanisasyon para gawing tapat na nasasakupan ang mga Taiwanese. Ipinagbawal ang pahayagang Chino at pinilit ang mga Taiwanese sumamba sa dambanang Shinto. Hinikayat ang mga magulang na bigyan ng mga pangalang Hapones ang kanilang mga anak kapalit ng dagdag na rasyon ng pagkain bilang gantimpala. Lahat ng aralin sa paaralan ay itinuro gamit ang wikang Hapones at pinarurusahan ang paggamit ng lokal na wika upang burahin ang lokal na pagkakakilanlan. Sumunod dito ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ginawang pinagkukunan ng tauhan ng militar ng Hapon ang Taiwan habang sinakop ang Asya. Ayon sa mga estadistika mula sa Ministry ng Kalusugan, paggawa at kapakanan ng Hapon, 207,183 Taiwanese ang nagsilbi sa militar ng Hapon mula 1,900 at
37 hanggang 1,900 at 45, mahigit 30,000 ang napatay o nawala. Tinatayang 28,000 sa mga namatay ay nakalagak sa Yasukuni Shrine sa Tokyo, dambanang nagpaparangal sa mga nasawi sa digmaan ng Hapon, pati 14 na Class A war criminals na hinatulan sa Tokyo Tribunal. Sa Shinto, pinaniniwala ang nagpapahinga ang kanilang mga kaluluwa kasama ang mga sumakop sa kanila. Para sa Hapon, ang Yasukuni ay alaala ng mga nasawi. Para sa China, ito'y pagpupuri sa kalupitan. At madalas itong binisita ni Sanae Takeichi. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, sumuko ang Hapon, ibinalik ang Taiwan sa China, at lumagda sa bagong konstitusyon para maiwasan ang pag-uulit ng ganitong pangyayari. Ipinahayag ng Artikulo 9 ng konstitusyong iyon na ang mga mamamayang Hapones ay magpakailanmang tatalikuran ang digmaan bilang isang soberanong karapatan ng bansa at ang banta o paggamit ng puwersa bilang paraan ng paglutas ng mga internasyonal na alitan, pati na rin ang mga hukbong panlupa, pandagat at panghimpapawid. Gayon din ang iba pang kakayahang pandigma ay hindi kailanman pananatilihin. Sa loob ng 8 dekada, ang artikulong iyon ang nagtakda ng ugnayan ng Japan sa sarili nitong kapangyarihang militar. Hanggang ngayon, pinananatili ng Japan ang tinatawag nitong mga puwersang pandepensa sa sarili. Hindi isang hukbong katihan, hindi hukbong dagat, at hindi hukbong himpapawid. Gusto ni Sanae Takeichi itong baguhin. Sa praktikal na pananaw, isa sa pinakamalalakas na militar sa mundo ang puwersang pandepensa sa sarili ng Japan. Nagpapatakbo sila ng advanced na destroyer, submarino at fighter jet at madalas magsanay kasama ang mga puwersa ng US. Bawal sa Artikulo 9 na magkaroon ang Japan ng tradisyonal na militar na kayang magsimula ng digmaan. Kaya nagkakaroon ng malinaw na tanong, paano nila nagawa ito ng sumusunod sa konstitusyon? Ang sagot, nag-isip ang gobyerno ng Japan ng paraan. Ipinunto nila na ang kanilang mga puwersang pandepensa sa sarili ay hindi totoong militar. Nandyan lang sila para protektahan ang Japan kung sakaling may umatake. At technical, hindi iyon kapareho ng pagsisimula ng digmaan. Matagal nang epektibo ang legal na palusot na ito. Kaya nagkaroon ng malakas na militar ang Japan habang sumusunod sa konstitusyon. Kahit may kaayusan, malaki pa rin ang limitasyon. Pwede lang ipagtanggol ng Japan ang sarili kapag inatake sila. Kaya kailangan nilang manatili sa gilid habang ang mga kaalyado nito ay nakikipagdigmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi ito maaring magpadala ng tropa sa ibang bansa. Hindi maaring magbigay ng suportang militar sa mga kaibigang bansa na nasa panganib. At hindi maaring gumamit ng puwersa sa labas ng sariling teritoryo. Pwedeng ipagtanggol ng puwersang pandepensa sa sarili ang Japan, pero pag lumagpas sila sa misyong iyon, labag na sa konstitusyon. Nagsimulang magbago iyon sa ilalim ni Shinzo Abe noong 2014 gumawa ng mahalagang hakbang ang gabinete ni Abe sa pamamagitan ng muling pagbibigay kahulugan sa Artikulo 9 sa paraang hindi pa nagagawa noon. Sumunod na taon, pinasa ng Diet ang batas para sa kapayapaan at seguridad na pumayag sa Japan gumamit ng kolektibong pagtatanggol sa sarili sa bagong balangkas. Kung ang isang kaalyado tulad ng Estados Unidos ay inatake sa paraang nagdudulot ng banta sa mismong pag-iral ng Japan, maaari nang lumaban ang Japan sa tabi nila ng legal. Mahalaga ang pariralang sitwasyong nagbabanta sa kaligtasan at nakadepende ito sa interpretasyon. Nagbigay ang batas ng mga halimbawa para linawin ito. Pag-atake sa mga barko ng US na may mga mamamayang Hapon. Pag-atake sa US warships, nagsasagawa ng missile surveillance malapit sa Japan, o blockade na pumipigil sa supply ng enerhiya ng Japan. Hindi pa direktang binabanggit ang Taiwan o iniuugnay ng kasalukuyang punong ministro ang legal na kondisyon doon. Oo, sinabi rin ni Shinzo Abe ito matapos niyang umalis sa pwesto. Ang deputy niyang si Taro Aso ay nagbigay rin ng ganitong pahayag sa mga lokal na taga-suporta, hindi sa parlamento. Tulad ng sinabi ni Jeffrey Hall, isang lektor sa Kanda University of International Studies, sa Al Jazeera, ito na ang hindi opisyal na posisyon ng Japan at ang hindi hayagang na posisyon ng Japan sa loob ng maraming taon. Pero hindi lang talaga ito hayagang sinasabi ng mga punong ministro. Nilampasan ni Takeichi ang linyang iyon. Sinabi niya ito bilang kasalukuyang punong ministro sa opisyal na record at sa pinaka-formal na pagkakataon na posible. Si Sanae Takeichi ay hindi karaniwang politikong Hapones. Sa bansang pinamumunuan ng mga dinastiyang pampamilya, bigla siyang lumitaw malapit sa mga makapangyarihan. Ang ama niya ay nagtatrabaho sa kumpanya ng kotse at ang ina niya ay pulis. Nagra-ride siya ng motor, tumutugtog ng drums at mahilig sa heavy metal. Siya ang unang babaeng punong ministro ng Japan. Nakuha niya ito hindi dahil sa pagiging maingat, kundi dahil siya ang pinakadiretsong konserbatibo sa partidong namayani sa politika ng Japan matapos ang digmaan. Si Takeichi ay alagad din ni Yumaong Shinzo Abe, ang pinakamatagal na nagsilbing punong ministro ng Japan. Ang bumago ng mga batas sa seguridad ng Japan
noong 2015 at nagdisenyo ng Free and Open Indo-Pacific Strategy para kontrahin ang impluwensya ng China. Pinatay si Abe noong 2022 ngunit nagpatuloy ang kanyang pananaw sa politika. Malinaw ding sinabi ni Takeichi na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan nito. Ito ang dahilan kaya seryosong tinutukan ng China ang pahayag niya. Direktang hinahamon ni Takeichi ang pangunahing interes ng China, ang reunifikasyon ng Taiwan sa hinaharap. Nagbabala ang Ministry ng Depensa ng China na kung makikialam ng militar ang Japan sa Taiwan Strait, matinding pagkatalo ang aabutin nito. Ayon sa state media, si Takeichi ay may pananabik sa kolonyal na nakaraan ng Japan. Ngunit simula pa lang ito, ilang araw matapos ang sinabi ni Takeichi, sinimulan ng China ang ekonomikong digmaan. Una, travel advisory. Noong Nobyembre 14, nagbabala ang Ministry ng Edukasyon ng China sa mga estudyanteng Chino sa Japan tungkol sa pagbaba ng seguridad doon. Mahigit 123,000 Chino ang nag-aaral sa mga unibersidad sa Japan. Nagbabayad ng matrikula, umuupa, at tumutulong sa lokal na ekonomiya. Hinimok ng Foreign Ministry ang mga Chino na umiwas munang bumisita sa Japan. Umabot sa 7.5 milyong turistang Chino ang bumisita sa Japan sa unang 9 na buwan ng 2025, katumbas ng ika-5 bahagi ng lahat ng bisita. Nag-alok agad ng refund ang maraming airline sa China matapos makansela ang halos 500,000 biyahe ayon sa aviation analysts sa Beijing na binanggit ng foreign policy. Sumunod naman ang pagkaing dagat. Unti-unti nang inaalis ng China ang ban sa pag-angkat ng pagkaing dagat mula hapon na ipinataw dahil sa wastewater ng Fukushima. Ilang buwan lang ang nakalipas, inihayag ng Beijing na ipagpapatuloy na nito ang pag-aangkat mula sa karamihan ng mga prefecture. Mahigit 700 exporters ang nag-apply para mairehistro muli. Noong Nobyembre, 19 sinuspinde ng China ang lahat ng pag-aangkat ng pagkaing dagat mula sa Japan na agad na ipinatupad. Sinuspinde ang pagpapalabas ng pelikulang Hapones sa China at ipinagpaliban ang pulong ng mga ministro ng kultura ng Japan, China at Timog Korea. Noong Enero 6, 2026, ipinagbawal ng Ministry ng Komersyo ng China ang pag-export ng dual-use items sa Japan para sa militar. Kasama rito ang machine tools, electronics, sensors, lasers, at aerospace parts. Unang beses tinarget ng Beijing ang Japan ng ganitong restriksyon mula 2010. Nagpatupad din ang China ng export controls sa 7 rare earth elements: samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, at yttrium. Ang mga materyales na ito ay gamit sa electric vehicle motors at guidance systems ng advanced fighter jets. Mahirap para sa Japan makuha ito sa iba. Agad pagkatapos ng restriksyon, bumagsak ang shares ng mga pangunahing kumpanya sa Japan. May usapin din tungkol sa mga panda. Nakikipag-usap ang Tokyo sa China para mapalawig ang pananatili ng mga panda sa Ueno Zoo o makakuha ng kapalit. Sa halip, sinabi ng China na uuwi sina Xiaoxiao at Lei 1 buwan mas maaga sa plano. Ayon sa mga ekonomista, ang pagkawala ng mga panda ay magreresulta ng $100 at $28 milyong na taunang pagkalugi sa turismo at paninda sa Ueno Zoo. Ang pagbawi ng mga pandang iyon ay parang pagpapauwi ng embahador. Sa halip umatras, mas tumapang si Takeichi at nagdaos ng biglaang halalan. Noong Enero 11, 2026, inanunsyo ni Takeichi ang pagbuwag ng parlamento at pagtawag ng halalan sa Pebrero 8, itong malaking sugal. Wala pang 4 na buwan bilang punong ministro si Takeichi at ilang taon nang bumabagsak ang suporta sa partido niya. Pero siya ay may taglay na kasikatan na wala ang mga nauna sa kanya. Simula nang maupo siya, tumaas ang approval ratings niya. Pinatatag niya ang social media presence niya, kaya naging interesado ang mga kabataang botante sa politikang Hapon. Sa katunayan, ilang araw bago ang eleksyon, nakatanggap siya ng pag-endorso mula kay Donald Trump. At noong ika-8 ng Pebrero, ibinigay ng mga botanteng Hapones ang kanilang pasya. Nanalo ang Partido Liberal Demokratiko ng 300 at 16 na upuan mula sa 400 at 65 sa mababang kapulungan, kasama ang kanilang kaalyadong partido, ang Japanese Innovation Party. Hawak na ng namumunong blok ang 300 at 52 upuan lampas 3/4 ng kapulungan.
kayang balewalain ng gobyerno ni Takeichi ang boto sa mataas na kapulungan. Maaaring magmungkahi ng amyenda sa konstitusyon na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Japan matapos ang digmaan. Bago natin talakayin kung kayang baguhin ni Takeichi ang konstitusyon, ipapaliwanag ko muna ang sitwasyon ng militar ng Japan na mahalaga para sa China. Noong Disyembre 26, 2025, inaprubahan ng gabinete ng Japan ang pinakamataas na depensa budget na 10.04 trilyong yen o 58 bilyong dolyar para sa 2026. Ayon sa The Associated Press, ito ay 10.4% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon at ika-12 sunod na pinakamataas na defense budget. Sa kasalukuyang 5 taong programa sa depensa ng Japan, inaasahang magiging ikatlong pinakamalaking gumagastos sa depensa ang bansa, kasunod ng US at China. Nangako ang gobyerno ni Takeichi na maabot ang target na 2% ng GDP pagsapit ng Marso. 2 taon mas maaga sa plano. Mahalaga ang 2% dahil ito ang NATO standard na matagal nang isinusulong ng Estados Unidos para sa mga kaalyado nito. Ang maagap na pagkamit ng Japan ay nagpapakita ng seryosong pagtugon ng gobyerno ni Takeichi sa banta ng China at malaking pagbabago sa seguridad ng bansa sa loob ng isang henerasyon. Pero saan nga ba napupunta ang lahat ng perang iyon? Noong Enero 2024, inanunsyo ng Japan ang kasunduang nagkakahalaga ng 2.35 bilyon para sa 400 Tomahawk cruise missiles, 200 Block 4 at 200 Block 5 na variant. Kayang abutin ng mga missile ang target na 1,600 kilometro o 1,000 milya ang layo. Inilulunsad mula sa mga barkong pandigma. Inaarmasan ng Japan ang 8 Aegis-class guided missile destroyer. At ang destroyer na JS Chokai ay kasalukuyang inaayos para magkaroon ng kakayahang maglunsad ng Tomahawk at inaasahang matatapos ito sa Marso ng 2026. Pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin nito. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang US ang sumulat ng konstitusyon ng Japan, lalo na ang Artikulo 9, upang pigilan ang muling pagbabanta ng Japan sa mga kalapit bansa. Ito ang unang beses mula 1,945 na nagkaroon ang Japan ng kakayahang umatake mula sa malayo, galing pa sa US. Ang bansang nagpilit ng pasipismo sa Japan ay siya ngayong nagbebenta ng armas dito para maghanda sa digmaan laban sa China. Talagang ironic. Naglaan ang defense budget ng 6.2 bilyong dolyar para sa standoff missile capability weapons na kayang tumama sa target mula sa ligtas na distansya nang hindi agad na ilalagay sa panganib ang mga puwersang Hapones. Kasama rito ang 1.13 bilyong dolyar para sa lokal na ginawang Type 12 surface-to-ship missiles. Ang mga missile na ito ay nagsimula na may saklaw na humigit kumulang 200 kilometro noong una silang na-develop. Unang dinisenyo para protektahan ang baybayin ng Japan, ngayon ay na-upgrade ito sa tinatayang 1,000 kilometro. Ang Japan ay nagde-develop din ng mga bersyon na inilulunsad mula lupa, barko, at himpapawid, kaya kayang umatake mula sa iba't ibang plataporma. Ang bersyong inilulunsad mula sa lupa ay naipakalat na sa mga missile regiment sa Kyushu, pinakatimog na pangunahing isla ng Japan. Gumagastos ang Japan ng mahigit 1 bilyong dolyar para mag-develop ng next generation stealth fighter jet, kasama ang Britain at Italy sa ilalim ng GCAP program. Target para sa 2035 na may mga drone na pinapatakbo ng AI na lilipad kasabay nito. Kamakailan lang, pinili ng Australia ang Mitsubishi Heavy Industries ng Japan para gumawa ng upgraded na frigate. Unang beses muling nag-export ng teknolohiya ng barkong pandigma ang Japan mula ikalawang digmaang pandaigdig na bumabasag sa isa pang post-war tabu. Tapos may shield pa, hindi yung Marvel shield. Ayon sa Naval News, kabilang sa budget ang 600 at 40 milyong dolyar para sa mga bagong multi-layered coastal defense system na may unmanned air, surface, at underwater system. Isang integrated network ng drone na kayang mag-detect, mag-track, at umatake sa mga banta papalapit sa baybayin ng Japan. At ang perimeter na ito ay hindi itinatayo sa paligid ng Tokyo o Osaka, kundi sa mga timog-kanlurang isla ng Japan, yung malapit mismo sa Taiwan. Ang kapuluan ng Ryukyu ay umaabot timog-kanluran mula Japan, tumatawid sa East China Sea, parang hanay ng perlas na nagsisilbing harang sa pagitan ng karagatang Pasipiko
at mainland China. Sa dulo ng kadena ng mga isla ay matatagpuan ang Yonaguni, ang pinakamakanlurang tinitirhang isla ng Japan, na napakalapit sa Taiwan. Ang Yonaguni ay 111 kilometro mula sa baybayin ng Taiwan. Mas malapit ito sa Taipei kaysa sa pinakamalapit na isla ng Japan, ang Ishigaki. Sa malinaw na araw, tanaw ang bundok ng Taiwan mula kanlurang dulo ng Yonaguni. Samantala, ang Tokyo ay 2,000 kilometro sa kabilang direksyon. Tahimik na minilitarisa ng Japan ang mga islang ito sa loob ng ilang taon. Ginagawa itong tinatawag ng military planner na Anti-Access Area Denial Network. Ginawa ito para gawing napakamahal para sa China na magpakita ng lakas sa Pasipiko. Noong 2016 nagkaroon ang Yonaguni ng unang military garrison na may 150 sundalo at coastal monitoring station. Nagsimulang tumanggap ng anti-ship at anti-air missile batteries. Ang mas malaking isla ng Ishigaki noong 2023. Noong 2024, 7 surface-to-surface missile companies ang ipinadala sa Miyako, Ishigaki at Amami Oshima. May mga unit ng electronic warfare sa Yonaguni na may sistemang pang-jam sa radar at komunikasyon ng kalaban. Pwedeng bulagin ang puwersang Chino sa kritikal na unang oras ng labanan. Sa nakaraang ilang dekada, hinayaan ng China ang paglakas ng militar ng Japan dahil sa Artikulo 9 hanggat iginiit ng Japan na hindi ito pwedeng lumaban sa opensibong digmaan. Naniniwala ang Beijing na palabas lang ang mga destroyer at fighter jet at hindi makikialam ang Japan kahit ano pa ang mangyari. Ngunit, winasak ng pahayag ni Takeichi ang pagkaunawang iyon sa pamamagitan ng tahasang pag-uugnay ng kolektibong balangkas ng sariling depensa ng Japan sa Taiwan. Binigyan niya ng babala ang China na ang anumang pananakop ay mangangahulugan ng sabayang pakikipaglaban sa Estados Unidos at Japan ngayon. Kung magpasya ang China na sakupin ang Taiwan. Madalas tukuyin ng mga opisyal at eksperto ang 2027 bilang taon na magkakaroon ng kakayahan ang PLA na subukan ito. Naghahanda na silang harapin ang Pacific Fleet ng Estados Unidos, ang pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo. Malaking hamon ito para sa China dahil kailangang mapagtagumpayan ang mga American Carrier Strike Group, Submarine Wolf Pack at long-range bomber mula sa mga base sa Pasipiko. Matagal nang naghahanda ang hukbong dagat ng US gamit ang wargames para sa lahat ng posibleng senaryo. Gumagawa ng sandata at taktika para ipagtanggol ang Taiwan, pati isinama na ang Japan. At mukhang halos imposibleng magtagumpay ang isang pananakop, hindi pa siguro sa 2027. Ayon sa US Defense Manpower Data Center, nasa 53,000 aktibong sundalo ng US ang nakaistasyon sa Japan, pinakamarami sa lahat ng bansa. Halos kalahati sa kanila ay nasa Okinawa, kasama ang 19,000 marino mula sa 3rd Marine Expeditionary Force, 3MEF, isang unit para sa mabilisang tugon sa krisis at amphibious warfare. Sila ang parehong marino na unang rumeresponde sa mga insidente sa Taiwan, sanay sumakop ng mga isla, magtatag ng beachhead, at mag-operate sa mapanganib na baybayin na dulot ng sigalot sa Taiwan. Ngunit simula pa lang ang presensya ng US. Malakas din ang puwersa ng Hapon. Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay may 155 barko, kabilang ang 4 na warship na kayang magdala ng eroplano at nireklasipika para mag-operate ng F-35B fighter jets, 36 na destroyer na may Aegis combat system, at 23 attack submarine na kabilang sa pinakatahimik sa buong mundo. Ang 2 barkong Izumo class ng Hapon ay tinawag munang helicopter destroyers dahil mahirap sa politika noon na tawaging aircraft carrier ayon sa dating interpretasyon ng Artikulo 9 na nagbabawal sa opensibong kakayahan ng militar. Habang lumalala ang seguridad at lumalakas ang hukbong dagat ng China, nakahanap ng paraan ang Hapon na magbago sa paglipas ng mga taon. Muling tinukoy ang mga barko bilang multi-purpose operation carriers at pinatibay ang flight decks nila para kayanin ang matinding init ng exhaust. Kayang magdala ng hanggang 12 F-35B vertical takeoff jets at mga helicopter ang bawat isa. Nagbibigay ito sa Japan ng kakayahang magpakita ng air power sa malalayong lugar. At may aircraft carriers na sila ngayon, kahit hindi ito ang tawag nila. Kahanga-hanga rin ang submarino ng Japan. Ang mga Soryu class na submarino ay gumagamit ng advanced na lithium-ion batteries na nagpapatahimik sa kanila ng husto
kapag sila ay nakalubog sa ilalim ng dagat. Isa sila sa pinakamahirap matukoy na diesel-electric submarino, ang mas bagong Taige-class submarino na may mas advanced na propulsion at sensors ay ginagamit na ngayon, na lalo pang nagpapalakas sa kalamangan ng Japan sa ilalim ng dagat. Ang Japan ang ika-6 na pinakamalaking hukbong dagat sa mundo batay sa bigat ng fleet. At di tulad ng ibang kasing laki nito, halos lahat ng barko ay moderno, maayos, at pinamumunuan ng bihasang propesyonal. Isipin mo gaano kalaking panlalaban ang haharapin ng China sa Taiwan kung makikilahok ng buo ang Japan. Ang distansya mula Okinawa hanggang Taiwan ay mga 600 at 30 kilometro. Halos katulad ng nilakbay ng mga alyado mula England papuntang Normandy noong D-Day. Kinailangan ng operasyon ng ilang taong pagpaplano, kontrol sa himpapawid at dagat, ngunit marami pa ring nasawi sa dalampasigan. Mas mabigat pa ang hamon na haharapin ng China. Di tulad ng English Channel na puro tubig, ang kapuluan ng Ryukyu ng Hapon ay natural na harang. Isang serye ng hindi mapalubog na aircraft carrier na may radar, baterya ng misail, at base ng eroplano na kailangang lampasan o iwasan ng puwersang pandagat ng China. Malinaw na, malaki na ang ginagampanan ng Hapon sa pagpigil sa China at ang mga implikasyon ng pagbabago sa konstitusyon, partikular sa Artikulo 9, ay magiging napakalaki. Ngunit malayo pa sa pagiging madali ang proseso para makarating doon. Kailangan ng 2-3 boto sa parehong kapulungan para marebisa ang Artikulo 9. Kaya nagiging komplikado ang sitwasyon ni Takeichi. Una, ang panukalang amyenda ay kailangang aprobahan ng 2-3 mayorya sa parehong kapulungan ng parlamento. Napag-usapan na natin yan. May sapat na boto si Takeichi sa mababang kapulungan, pero wala siya nito sa mataas na kapulungan. Kaya naman naipit siya sa unang hakbang. Kahit matapos ang eleksyon sa 2028 at makakuha siya ng sapat na pwesto, kailangan pa rin niyang makipagtulungan sa oposisyon. Marami sa kanila, pati ang Democratic Party for the People na tumulong sa kanya, ay tutol sa pagbabago ng Artikulo 9. Sumusuporta ang gobyerno sa rebisyon ng konstitusyon, pero maingat sa detalye. Ang Constitutional Democratic Party, pangunahing oposisyon, ay matibay na tutol. Lahat magagawa ni Takeichi ngayon maliban sa formal na rebisyon ng konstitusyon. Magsisimula lang ang pangalawang hakbang kapag parehong naipasa ng 2 kapulungan ang amyenda sa supermajority. Sa puntong iyon, ipapadala ang panukalang amyenda sa pambansang referendum. At dito nagiging hindi tiyak ang mga bagay. Iyan ang ikatlong hakbang. Pag naaprubahan na ang amyenda ng parehong kapulungan, ang gabinete ang magtatakda ng referendum sa loob ng 60 hanggang 180 araw matapos ang pag-aproba ng parlamento. Ipinapakita sa botante bawat panukalang amyenda ng hiwalay at kailangang pumili kung aaprubahan o hindi ang bawat isa. Lahat ng mamamayang Hapones na may edad 18 pataas ay maaaring bumoto. At ang proseso ay katulad ng isang pambansang eleksyon na may mga presinto sa buong bansa at parehong pamamaraan ng pagbibilang ng boto. Ngunit hindi pa naranasan ng mga botanteng Hapones ang referendum sa konstitusyon. Walang amyenda sa 78 taong kasaysayan ng konstitusyon na umabot sa pampublikong botohan. Hindi tiyak kung ano ang magiging boto nila kapag kinaharap na sa pagpiling iwanan ang Artikulo 9. Ipinapakita ng ilang mga survey na may bahagyang nakararami ang sumusuporta sa rebisyon, ang iba naman ay nagpapakita ng pagtutol, at madalas ay nakadepende ang resulta sa kung paano eksaktong tinanong ang tanong. Mas bukas sa rebisyon ang mga batang botante, habang mas pinapahalagahan ng matatanda ang probisyon ng kapayapaan. Mas tutol sa militarisasyon ang mga taga-Okinawa na nag-host ng karamihan sa US base at naaalala ang pinsala ng labanan sa Okinawa kaysa sa mga botante sa Tokyo o Osaka. May malaking problema rin sa pera. Lagpas 200% ng GDP ang utang ng gobyerno ng Japan, pinakamataas sa mga mauunlad na bansa at malayo ang agwat. Lalong lumalala ito dahil sa demografiya ng Japan. Halos 30% ng populasyon ay mahigit 65 taong gulang at patuloy pang tumataas. Sumisirit ang gastos sa healthcare, lumulobo ang mga obligasyon sa pensyon, at ang populasyon ng mga nagtatrabahong edad na siyang nagbabayad ng buwis ay paliit ng paliit bawat taon. Plano ng gobyerno ni Takeichi na taasan ang buwis sa korporasyon at tabako para matustusan ang gastusin sa depensa. At inaprubahan na rin ang pagtaas ng income tax. Simula 2027, direktang maaapektuhan nito ang mga botanteng nasa gitnang uri. Kung mapupunan ba talaga nito ang kakulangan, ay nananatiling tanong. Inaasahang aabot sa 2% ng GDP ang gastusin sa depensa at mananatili roon, na nangangahulugang kailangang humanap ng karagdagang 15 hanggang
20 bilyong dolyar kada taon kumpara sa mga nakaraang budget. Kailangang manggaling sa kung saan ang perang iyon. Pero walang magandang opsyon. Pwede kang magtaas ng buwis, pero kapag sobra, matatalo ka sa eleksyon. Maaari mong bawasan ang mga programang panlipunan tulad ng healthcare o pensyon. Pero isa itong political suicide sa isang bansa kung saan halos 1/4 ng mga botante ay matatanda na o maaari kang mangutang pa na magdudulot ng mas mataas na utang at panganib ng krisis na kayang magpabagsak sa ekonomiya. Lahat ng landas ay may panganib sa politika at ekonomiya at kailangang harapin ni Takeichi ang mga ito habang buo ang koalisyon niya. At sa huli, may panganib na walang masyadong pinag-uusapan at maaring ito pa ang pinakamapanganib. Ang mas malakas na Hapon ay maaring hindi makapigil sa China na kumilos laban sa Taiwan. Pwedeng mapabilis nito ang mga pangyayari at tumaas ang tsansa ng digmaan. Isipin mo, mula sa pananaw ng Beijing, taon-taon, lalong lumalakas ang Hapon. Dumarami ang Tomahawk missile, F-35, mga submarino, at mas maganda ang integrasyon sa US forces. Pahirap ng pahirap pasukin ang depensa sa paligid ng kapuluan ng Ryukyu, kaya mas lumiit ang tsansa ng matagumpay na pananakop sa Taiwan. Bilang Chinese military planner, mapapansin mong mas mahirap ang trabaho kung maghihintay hanggang 2030 kaysa sa 2027. Habang tumatagal ang paghihintay ng China, mas nagkakaroon ng oras ang Japan para magpalakas ng armas, mag-ipon ng missile at bala, at patibayin ang mga isla sa Timog Kanluran bilang matibay na harang. Nag-aalala ang ilang strategist na ang pagbibigay ng mandato at political capital kay Takeichi para palakasin ang militar ng Japan ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa Taiwan Strait sa malapit na hinaharap sa pagkumbinsi sa Beijing na ang paghihintay ay mas nagpapalala sa kanilang militar na tsansa. Kung isipin ng China na nauubos na ang kanilang tsansa, maaaring agad silang kumilos bago matapos ang military build-up ng Japan. At may mga palatandaan na nito ngayon. Noong huling bahagi ng 2025, natapos ng hukbong mapagpalaya ng bayan ang malaking ehersisyong militar na Justice Mission 2025 na nagsanay sa pagsakop at pagharang sa Taiwan. Noong Nobyembre, naglabas ang Global Times ng China ng editorial na kinukwestiyon ang soberanya ng Japan sa kapuluan ng Ryukyu, kung saan itinatayo ng Japan ang depensibong perimeter. Binanggit sa artikulo na kaduda-duda ang pag-aangkin ng Japan sa Okinawa at Karatig Isla dahil ang kaharian ng Ryukyu ay dating malayang estado na may tributo sa China bago aneksahin ng Japan noong dekada 1870. Ang Global Times, kontrolado ng CCP, ay hindi basta naglalabas ng ganitong opinyon ng hindi sinasadya. Masusing sinusuri at inaaprubahan ang bawat salita at argumento. Ang pagdududa sa soberanya ng Japan sa Okinawa at kapuluan sa Timog Kanluran ay direktang mensahe sa Tokyo. Kung gagamitin ng Japan ang Taiwan card at ipagtatanggol ang isla, pwedeng gamitin ng China ang Okinawa card at sabihing sumasakop ang Japan ng hindi nila teritoryo. Kaya, saan ito hahantong? Ayon sa China, hindi magbabago ang polisiya dahil lang sa eleksyon. Pero binawi na nila ang mga panda. Ipinagbawal ang pagkaing dagat mula Japan. Kinansela ang biyahe. Nilimitahan ang export ng rare earth. Nagbawal sa dual-use tech. At tinanggihan ang dialogo. Ang daming polisiya para sa bansang sinasabing walang nagbago sa Japan. Kinumpirma ni Takeichi ang mga plano na baguhin ang pambansang estratehiya ng depensa ng Japan pagsapit ng Disyembre 2026 at i-update ito upang sumalamin sa bagong kalagayan ng seguridad. Malamang dadami pa ang sitwasyong gagamit ng puwersa ang Japan. Bibisita siya kay Donald Trump sa White House sa Marso na inanunsyo niya bago matapos ang bilangan sa eleksyon ng Japan. Patunay ng kagustuhan ng Washington na makipagtulungan sa kanya. Sa Abril, bibisita si Trump kay Xi Jinping sa Beijing para sa isa sa pinakabinabantayang pagpupulong diplomatiko sa loob ng mahabang panahon. Susubukin ng seryeng iyon, Tokyo, Washington, Beijing, ang isang diplomatikong tatsulok na di pa nasubok mula Cold War. Ayon sa Reuters, lihim na hiniling ni Trump kay Takeichi na huwag palalain ang alitan sa China. Kung makikinig siya, ibang usapan iyon dahil hindi naman siya nanalo ng 316 na pwesto sa pagiging maingat. Ngayon, ang Japan ay may leader na may pinakamalakas na mandato mula eleksyon mula ikalawang digmaang pandaigdig. May kasalukuyang transformasyon sa militar. May mga nilagdaang kontrata at naipadalang armas. At may legal na proseso kahit may pagtutol. Upang lumaban kasama ng Amerika para sa Taiwan, unti-unti nang naihahanda ang lahat.
para gumanap ang Japan ng malaking papel sa labanan kung magkakaroon ng sigalot sa Taiwan. Isang bagay na hindi maiisip noong nakaraang henerasyon. Kung ang pagbangon ng Japan ay pipigil o magpapabilis sa kilos ng China sa Taiwan, walang makakasagot niyan. Ayon sa deterrence theory, nakakaiwas sa digmaan ang matibay na depensa dahil nagiging mahal ang pag-atake. At marahil ay totoo iyon. Pero puno ang kasaysayan ng mga halimbawa kung saan ang pagpapalakas ng armas ay nagdudulot ng sunod-sunod na tensyon na nauuwi sa alitan. Dahil sa takot sa hinaharap, pinili ng makapangyarihang bansa na unang sumalakay kaysa tanggapin ang unti-unting paghina nila. At ang agwat na yan sa pagitan ng pagpigil at pang-uudyok. Sa pagitan ng kapayapaang tumagal ng 80 taon at ng digmaan na maaaring magbago ng takbo ng siglo, diyan mismo nakasalalay ang panganib.